Magandang araw, Sir Casper. Hiling ko na sana'y nasa mabuti kang kalagayan para lagi kaming nakakapakinig ng iyong mga kwento. Sa buhay, kailangan nating maging matalino at mapagmatsyag para sa kaligtasan natin. At iyan ang natutunan ko sa aking karanasan. Nangyari ang karanasang ito sa parteng Southern Leyte. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko nababanggitin ang mga lugar kung saan nangyari ito, para na rin sa katahimikan ng mga naninirahan roon. Tatlo kaming magbabarkada noon. Ako, si Juanito at si Ellison. Magkababata kaming tatlo at pare-parehas lang na elementarya ang natapos namin. Pagka-graduate kasi namin ng elementarya, tumulong na kami sa aming mga magulang. Mahirap lang ang buhay namin, Sir Casper. Kumbaga, nasa laylayan. Isang kahig, isang tuka, pero nagsisika pa rin araw-araw para may pantusto sa mga pangangailangan. Liblib na baryo na kasi sa amin. Hanggang sa hindi ko makalimutan. Bandang Agosto yon at walang trabaho sa bukid. Kaya naman naisipan naming tatlo na mamasukan sa bayan kasi gustong-gusto din namin magkapera kasi malapit nang magpapasko. Kahit anong trabaho basta may kita, yun ang sadya namin. Sakto naman na may na-applyan kami. "Kuya, kailangan niyo ba ng kasama rito?" Tanong ko sa lalaki na naghihiwa ng karne. Maluwang ang pwesto na yun ng karnihan at nagbabagkasakali kami na kailangan nila. Ang sagot ng lalaki ay hindi raw nila kailangan. Aalis na sana kami nang tawagin kami ng isang ginang na galing sa likod. Tinanong ng ginang kung sino ba kami. Nagpakilala naman kami isa-isa. Sinabi niya na bumalik kami bukas dahil may ipapagawa siya sa amin. Hindi na namin inalam kung ano ang trabaho. Ang mahalaga, may trabaho na kami kinabukasan. Sa sobrang saya, kumain kami ng mga paborito naming pagkain doon, ang pansit. Matapos kumain, ay umuwi na rin kami. "Baka mamaya may ipagawa siya sa atin na hindi maganda. Di ba madalas ganun ang nangyayari?" Tanong ni Ellison. Natawa kami ni Juanito. Sinabi naming hindi naman siguro ganun yon. Malalaman na lang namin bukas. At yun nga, kinabukasan, maaga kaming nagtungo sa palengke. Tinintay muna namin ang ginang na nagngangalang Marcela. Inilabas na mga tauhan niya ang 3 timba. Tinanong ko kung ano ang laman yon. Ang sabi lang ng ginang, mga supot ng dugo yon. Ibenta daw namin sa mga barangay. Binigyan kami ng listahan ng barangay at mga taong uunahin namin na bentahan. Kapag daw nagkaroon kami ng bagong suki at naubos namin iyon, dagdag kita raw. Ang kita namin ay nakadepende sa pagbebenta namin. Nagpaalam na kami at nagtungo sa malapit na barangay. "Ang bigat naman ng timbang ito. Hindi man lang tayo binigyan ng pamasahe kaysa naglalakad tayo." Reklamo ni Juanito. Sinabi ko naman na magtiis lang kaysa walang trabaho. Lalo na at malapit lang ang barangay sa bayan. Naipamudmod namin ang aming mga tindang dugo. Pero may natira pa rin nun. Kasi hindi kami sanay na magtinda at nagtutulakan kaming mag-alok. May bumili at naging suki namin naman. "Paano tol? May 6 pang supot na kailangang ibenta. Saan natin to ibebenta?" Tanong ni Ellison. "Maghahanap tayo ng pagbebentahan. Ganun lang yun," sagot ko. Nagpalakad-lakad pa kami sa huling barangay. Inalok ang aming benta, pero walang gustong bumili. Hanggang sa napagpasyahan naming bumalik na sa bayan at i-remit na lang ang pera kay Aling Marcela. Aalis na sana kami nang may tumawag sa amin. Lumingon kami at nakita ang isang dalaga. Napakaganda niya, Sir Casper. Kaagad kaming lumapit sa kanya. Tinanong kami kung magkano ang benta namin sa dugo
Sinabi naman namin ng halaga. Bibilhin daw niya iyon. Siyempre natuwa kami dahil may dagdag kita kami. Matapos maibigay ang bayad, sinabi ng babae na dalhan ulit siya bukas ng doble sa ibinigay namin. Dapat daw ay damihan namin. Nagpasalamat naman kami sa kanya at saka na umalis. Grabe, ang lakas niya tol. Akalain mo yun? Nabitbit niyang 6 na supot ang bigat nun, di ba? Manghang sabi ni Juanito. Sumang-ayon din si Ellison. Sinabi ko naman na baka nag-gym ang babae kaya malakas. Pero takang-taka pa rin sila. Subalit ako, hindi ko na iyon pinansin dahil ang mahalaga sa akin noon ay kumita kami. At dahil napaubos namin at nagkaroon kami ng bagong suking babae, dinagdaga ni Aling Marcela ang sahod namin ng araw na yon. Sinabi na bumalik kami bukas dahil mas marami pa siyang ibibigay sa amin. Grabe, ang laking tip nito no. Masisipagan ko pa tol. Masayang sabi ni Juanito. Napangiti naman ako dahil unang araw pa lang namin sa pagtitinda ay umaayon na sa amin ang panahon. Kinabukasan muling nagtinda na naman kami ng dugo. Dinoble namin ang binili ng babae kahapon. At matapos maibigay sa mga suki ang mga supot ng dugo, may lumapit sa amin na matandang lalaki at tinanong kung kanino namin ibibigay ang ibang mga supot. Nasa waiting shed kami noon na maluwag na bukid na ang nakapalibot sa amin. Nagulat na nga kami, Sir Casper, dahil bigla na lang siyang sumulpot sa harapan namin. Wala nang kabahayan sa paligid. Doon lang po sa unahan tatay, sa babae po. Hindi po namin natanong ang kanyang pangalan. Inihintay po namin siya rito. Bakit naman po? At saka paano kayo nakarating rito? Tanong ko sa matanda. Maging ang dalawang kasama ko ay nagulat din at kinilibutan, lalo at hindi nila napansin kung saan ito dumaan. Huwag kayong nagbibigay ng dugo sa kung sino man ang manggagaling dyan sa parte na iyan. Itinuro ng matanda ang dulong bahagi ng baryo. Sinabi niya sa amin na may mga aswang na nakatira doon at mukhang nais nilang magpalakas. Matagal na daw kasi silang nananahimik dahil sumuko na sila noon para makapamuhay ng mapayapa. Kaya naisip ng mga taga-baryo ay hindi na sila sasalakay pa. Ngunit nakita niya kami kahapon na binebentahan ng isang magandang babae. Malakas ang pakiramdam ng matanda na kaya bumili siya ay para inumin nila at magiging konsumo. Marahil balak nilang magigante. Subalit natawa lang si Juanito. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, Noy. Hindi namin alam kung saan galing ang mga sinasabi mo. Nandito kami para magtinda at may sahurin. Kaya sana wag mo kaming takutin. Inis na sabi ni Juanito. Umiling na lamang ang matanda. Bago umalis, sinabi niya sa amin na mag-iingat kami dahil baka gawin kaming alay. At pagkatapos noon ay umalis na ang matanda. Napangiti naman sina Ellison at Juanito. Pero ako, napasisip ako sa sinabi niya na baka totoo iyon. Sasabihin ko sana yun sa dalawa, pero baka magalit din sila sa akin. Ilang sandali lang ay dumating na ang babae. Tinanong niya kung mas madali daw ba ang dala namin. Tumango naman si Juanito at sinabi na hindi namin siya magkakalimutan. Matapos mabayaran, sinabi ng babae na doblehin naming bukas at tulungan namin siyang dalhin iyon sa kanilang pamayanan. Sumang-ayon naman kami. Umalis ang babae na bitbit ang 2 malaking supot ng dugo na labis ding ikinamangha ng 2 kong kasama. Pagka-uwi ko sa bahay ay napagpasyahan ko na magtanong kay Lolo tungkol sa mga aswang. Pinuntahan ko si Lolo sa kubo nila ni Lola at tinanong kung totoo bang may aswang sa isa sa mga baryo sa amin.
Tumango naman ito. Sinabi niya na matagal na silang sumuko kapalit ng kapayapaan simula nung natalo sila ng mga tao. Hanggang sa binanggit ko na may babaeng bumibili sa amin ng dugo na ibinebenta namin at ang tungkol sa matanda na binalaan kaming mag-ingat at sinabihan na huwag magbenta doon banda. Sayang kasi iyon lolo lalo na at may balak siyang bumili ng doble pa sa binili niya. Sinabihan rin ako ni lolo na mag-ingat dahil madalas ang dugo ng hayop ang kinakain ng mga aswang para mas lalo silang lumalakas at huwag na huwag daw kaming papasok sa teritoryo nila. Hindi ko na sinabi na pupunta kami roon kinabukasan, Sir Casper, dahil baka mapagalitan lamang ako at hindi ako payagan ng lolo na umalis. Pero na mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hanggang sa nagtungo si lolo sa kanyang lumang baol at may kinuhang patalim at para bang latigo. Binigyan din niya ako ng 2 punyal at ibigay ko daw sa 2 kong kasama. Magagamit daw iyon para protektahan ang sarili namin kung sakali. Nagpasalamat ako kay lolo at umuwi na ng bahay. Kinabukasan nagtinda na naman kaming 3. Natutuwa si Aling Marcela dahil malaki ang kita niya kaya malaki din ang tip niya sa amin. Nagtungo na kami sa dating tagpuan. Bali halos lahat ng pagbebentahan namin ay sa babae lang. Habang naglalakad, may nagsasalita sa aming likuran. Walang iba kundi ang matanda kahapon. Pinalaan ko na kayo. Napakatigas ng ulo ninyo. Sumabat si Ellison. Napakialamero ang matanda at hayaan kami dahil naghahanap buhay kami. Sinabi ko sa matanda na mag-iingat naman kami dahil may dala akong sandata laban sa kanila kung sakali. Ngumiti ang matanda at sinabing sabihan siya kapag may napansin kaming kakaiba. At nang makaalis ang matanda, nagtatakang tinignan ako ni na Ellison at Juanito. Bakit ko daw pinapaniwalaan ang matanda? Sinabi ko na nakausap ko ang aking lolo at may katotohanan ng mga sinabi ng matanda. Kinuha ako sa bag ang 2 punyal na gawa sa tanso. Sinabi ko na ibulsa nila iyon dahil magagamit namin iyon. Walang masama kung susunod tayo sa nakakatanda dahil sila ang marami ng karanasan. Walang mawawala kung mag-iingat tayo at magdala ng armas laban sa kanila. Seryoso kong sabi. Tumango sila at sumang-ayon. Ibinulsa nila iyon. Naghintay pa kami ng ilang minuto hanggang sa nakita namin sa di kalayuan ang dalaga. Nakangiting lumapit siya sa amin at inabot ang bayad. Dahil marami iyon, nakiusap siya kung pwede naming dalhin hanggang sa pamayanan nila. Pumayag naman kaming 3. Naglakad kami ng ilang minuto hanggang sa matanaw namin ang isang pamayanan na ang mga bahay ay yari sa kubo pero may iba na gawa sa semento at hollow blocks lang iyon. Sinabi ng babae na iyon ang pamayanan nila sabay turo roon. Nang marating namin iyon, may mga taong lumabas mula sa mga kubo at binati ang bagong dating sa lingwahe na hindi ko maintindihan. Sila ba ang mga nagbebenta ng dugo, anak? Tanong ng isang lalaki na sa tansya ko, nasa edad 60 pataas. Tumango ang babae. Pinatuloy kami sa isang bahay. Sinabi ng lalaki na marami-rami iyon para sa kanila. Napatingin ako sa mga tao na naroon. Nakangiti sila sa amin pero iba yung ngiti nila. Parang bang may binabalak na masama. Niyaya kami ng babae na nagngangalang Ana na magmerienda muna ng saging. May inalapag siyang pagkain sa aming harapan na kung tawagin ay saging saba. Kukuha na sana si Ellison pero pinigilan ko siya. Nagtatakang tinignan niya ako.
Gutom na ako tol, bakit mo ako pinigilan? Naiinis na sabi ni Ellison. Tumingin ako sa mag-ama at sinabi na hindi kami kumakain ng pagkain na hindi kami ang nagluto. Tumango si Ana at sinabi na ligtas ang pagkain na inihain. Nagkatitigan kami at nakita ko na nagsasabi siya ng totoo. Kaya naman ay dahil sa hiya, kumuha na lang kami at kinain iyon. Na mapagtanto na ligtas nga, kumain ulit ako. Biniro pa nga ako ni Juanito na gutom na pala ako, pakipot pa. Nabusog kami sa inihain nila. Pagkatapos ay nagpasya na kaming umuwi dahil nagtatanghali na at mainit. Sabahan na kayo ni Ana mula sa bukana ng baryo para siguraduhin na ligtas kayo. Utos ng nagngangalang Arthur na sa tingin namin ay pinuno ng kanilang pamayanan. Sinamahan kami ni Ana. Tahimik lang kaming naglalakad hanggang sa marating namin ang bungad. Noon ay hindi ko maintindihan bakit sinasabi niyang ligtas kami. Nananakit ba ang mga tao roon o nantitrip? Pagkarating sa bungad, sinabihan kami ng babae na mag-ingat at bukas ulit ay magbibigay kami sa kanila ng dugo. Kami na daw ang magdadala sa kanila. Tutal naman, alam na namin kung nasaan ang kanila. Kaagad na kaming naglakad paalis roon. Nasa kaligitnaan na kami ng paglalakad. Nang sinabi ko kina Ellison at Juanito, ang napansin ko tungkol sa kanila. Sa kanilang tingin nakakaiba. Kung ano-ano na naman daw ang iniisip ko, yun lang ang nasabi ng mga kaibigan ko. Alam mo, kanina ka patol, mula sa pagkain at ngayon, kung ano-ano na naman ang napansin mo. Naniwala ka pa sa matanda na aswang sila, kahit hindi naman. Dahil kung aswang sila, edi sana niyanggaw na nila tayo o biniktima na kanina. Naiinis na sabi ni Juanito. Hindi na lamang ako kumontra at baka magalit sila sa akin. Nagtaka ako nang ibalik nila sa akin ang tansong punyal. Hindi daw nila kailangan iyon. Wala akong nagawa kundi kunin iyon. Nang maibigay namin ang pera at makuha ang sahod, umuwi na rin kami kagad. Diretso ako kay Lolo. Ikunento ko ang mga nangyari. Ang sabi niya, kinukuha lamang nila ang aming loob para pagkatiwalaan namin sila. Pinayuhan muli ako ng lolo na mag-ingat, lalo at malakas din ang kutob niya na aswang talaga ang mga nakatira doon. Opo lo, mag-iingat po ako. Ipinakita ko kay Lolo ang 2 punyal. Napailing na lamang siya dahil ipinapahamak ni Juanito at Ellison ang kanilang mga sarili. Sinabihan ako na makipagkita sa matandang nakausap kinabukasan nun. Kailangan ko daw siyang kausapin, Sir Casper, para may backup ako. Kung sakali man na may mangyaring masama sa akin, ay may tutulong sa amin. Sinang-ayunan ko si Lolo. Hindi ko na iyon pinaalam sa mga magulang ko dahil tiyak na mag-aalala lang sila sa akin. Kinabukasan nga maaga akong nagtungo sa baryo kung saan naroon ang matanda. Hindi na siya nagulat nang makita ako. Pinapasok niya ako sa loob ng bahay niya. Malakas ang pakiramdam ng matanda na nagngangalang Pepeng. Ang sabi niya sa aming 3, ako lang ang nakakaintindi sa mga sinabi niya. Kaya nandito po ako, Tang, para humingi ng tulong sa inyo. Lalo at araw-araw na silang nagpapahatid ng dugo roon. Baka mamaya may balak pala talaga sila sa amin. Tumango si Tatang Piping at nangakong tutulong siya sa amin. At para malaman na may binabalak ang mga aswang sa amin at sa baryo, binigyan niya ako ng porselas na kulay puti na may nakaukit sa bawat perlas niyon na hindi ko mabasa. May ganoon din daw siya. Itim raw ang porselas niya kung sakali man na may balak ang mga aswang. Pero iyong porselas ko ay natural lang ang kulay.
Ginawa yun ng kanyang ama noon pa kasama ang mga kasamahan na manggagamot dahil tiyak na magagamit raw iyon sa tamang panahon. At ito ang tamang panahon para gamitin ito. At ikaw ang tamang tao para dito. Dahil hindi ito basta ginawa lang. Napatango ako at nagpaalam na pagkatapos kay Tatang Piping. Pinapaalalahanan niya ako na mag-ingat palagi at maging mapagmatsyag. At huwag kalilimutan na dalhin ang armas laban sa mga aswang. Umuwi ako na baon ng pag-asa. Bandang mga 8:00 ay nagtungo na kami ng mga barkada ko sa pamayanan ni na Arthur. Tinanong ni Juanito kung para saan daw ang suot kong porselas. Sinabi ko na lang na binili ko sa Tiangge dahil nagustuhan ko ang kulay. Natawa lamang si Juanito. Ang badoy mo, tol. Hindi ko na lamang siya pinansin. Kung ipapaliwanag ko pa ang gamit ng porselas, ay tiyak na mas lalo nila akong pagtawanan. Nang marating namin ang pamayanan, nasa bungad na ang mga tao, mga aswang pala. Sinalubong kami ni Ana. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Natutuwa daw siya na bumalik kami. Sinabi naman namin na kailangan namin kumita kaya naroon kami. Pinatuloy kami sa isang kubo at ibinigay ang bayad ng tinda naming dugo. Tinawag ni Ana ang tatay niyang si Arthur at nagtungo sila sa likod bahay. Pinalipas ko muna ng ilang minuto bago ako nagpasyang sundan sila. Sinabi ko na lamang sa dalawa na gusto ko munang maglakad-lakad hanggang sa huminto ako sa gilid ng pinto sa likod. Mabuti na lang at medyo tago iyon, kaya hindi ako nakikita. Bakit ba ayaw mong gawing alay yung isang lalaki? Huwag mong sabihin na may gusto ka sa kanya, Ana. Galit na tanong ni Arthur. Natigilan ako. Iniisip ko kung sino ang lalaki na tinutukoy niya. Sinabi ni Ana na hayop na lang ang gawing alay at huwag ng tao. Sinabi naman ng lalaki na kailangan nilang mag-alay ng tao para mas maging malakas sila at magawa ng magkapaghiganti sa mga tao. Kaya walang magagawa daw si Ana. Kaagad akong bumalik kina Elison at Juanito. Sinabi ko sa kanila na kailangan na naming umalis. May masamang mangyayari sa atin. Narinig ko silang nag-uusap at may balak sila sa atin na masama. At ano naman yun? Tanong ni Juanito. Magsasalita na sana ako noon, Sir Casper. Kaso dumating na sina Ana at Arthur. Sinabi din sa amin na bukas ay kailangan naming bumalik para magbigay ulit ng mas maraming dugo dahil kailangan nila yun bukas at magkakaroon daw sila ng piyesta. Natuwa naman sina Elison at Juanito at sinabing babalik kami. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag na lang. Muli, inihatid kami ni Ana sa bungad. Sinabi niya sa amin na wag na kaming babalik bukas. Ngunit sinabi ng dalawa kong kasama na babalik kami dahil sayang ang kikitain namin. Tinignan niya ako ng makahulugan. Ayaw kong iwan ng dalawa. Babalik kami bukas. At saka mas mabuti nang nandoon kami para matulungan ako ni Piping. Matapos na ang kanilang balak dahil mahirap na akong may iba pang madamay. Kinabukasan ulit noon, bumalik ako kay Piping. Sinabi ang mga narinig ko. Kaya naman, pinulong ng matanda ang kanyang mga kapitbahay at ibang kababaryo. Buhay pa kasi ang ilan sa kanila na naabutan ang away sa pagitan ng mga tao at aswang. Mukhang may balak silang gumante, kaya kailangan natin silang unahan, kundi tayo ang uunahin nila. Utos ni Piping. Sinabi ng isang lalaki na kakausapin niya ang ilang baryo para tumulong sa gagawin sa pagsalakay sa teritoryo ng mga aswang. Gagawin daw nila iyon mamaya. Para maging handa, may ilan na gagawa ng armas
at babalaan ng mga tao tungkol sa plano na paglusob ng mga aswang. May ilan naman na lalagyan ng pangontra ang kanilang mga bahay bilang paghahanda. Nagpasalamat sila sa akin dahil ako ang naging susi para malaman ang plano nila. Walang anuman yon, kailangan lang nating magtulungan. Pero may isa lang akong hiling. Tinanong nila ako kung ano yon. Sinabi ko na huwag nilang sasaktan ang anak ng pinuno ng mga aswang na nagngangalang Ana. Sinabi ko sa kanila, Sir Casper, na tutol ang babae sa plano ng ama na nakwento ko nga kay Piping. Sumang-ayon naman sila. Napagdesisyonan ko na ako na ang bahala kay Ana. At yun nga, sa paglipas ng mga oras, medyo tinanghali kami ni na Ellison at Juanito sa pagpunta sa teritoryo nila Ana. Pagkarating namin doon, abala na ang mga tao sa kanilang ginagawa para sa isasagawa nilang piyesta. Muli, sinalubong kami ni Ana at sinabi na sana hindi na kami bumalik. Medyo hindi siya masaya. Ngunit sinabi namin na kailangan naming ibenta ang dugo para may pera kami. Napailing na lang ang dalaga. Pinapasok ulit kami sa kubo. Kinuha ng isang lalaki ang 6 na supot na dugo at ibinigay iyon sa mga naroon. Dumating si Arthur at sinabi na mananatili kami roon hanggang gabi. Tututol pa sana si Ana, pero pinanlakihan lang ito ng mga mata ng ama niya. Dadalo kayo mamaya sa piging. Katiyak na magugustuhan ninyo ang aming mga inihandang pagkain. Napatingin pa ako sa aking porselas dahil naramdaman ko na bahagya yung uminit. Naisip ko na baka alam na rin ni Piping na may balak sila sa amin. Pumayag ang dalawa kong kasama. Mabuti na lang at dala ko sa aking maliit na bag yung mga armas ko laban sa kanila. Pinakain muna kami. Bandang 6:00 na pagpasyan kong ibigay kina Juanito at Ellison ang 2 punyal. Palihim ko sa kanilang inaabot. Sinabi ko na kailangan nila ayon. Mabuti lang ay hindi sila tumutol at ibinulsa ito. Ako naman ay nagtungo sa likod na bahagi ng bahay para magmatsyag. Sumilip ako ng bahagya sa may gilid, kung saan natatakpan ako ng mga hele-helerang kahoy. May kung anong hinahalo sila sa dugo at para bang dinadasalan ito. Medyo nandidiri ako nun, Sir Casper, dahil kakaiba ang itsura. Nang biglang nagulat ako, dahil bigla na lang may nagsalita sa aking likuran. Si Ana. Tinanong kung ano ang ginagawa ko roon. Sinabi ko na pinagmamasdan ko lang ang mga ginagawa nila. At dito, inihayag niya sa akin ang isang revelasyon. Inamin niya na aswang sila. Nagkunwari akong nagulat nang sabihin ni Ana na isa silang aswang, para hindi niya malaman na alam ko na ang lahat. Totoo? May balak ba kayong gawin kaming alay o yayang gawin? Nag-aalala kong tanong. Tumango si Ana. Kaya nga daw sinabihan kami na wag nang bumalik para hindi kami maging alay. Kaso matigas daw ang aming mga ulo. Wala akong nagawa noon, Sir Casper, kundi aminin na may alam ako tungkol sa kanila. Na hindi ko pwedeng iwan ang 2 kong kasama dahil hindi sila naniniwala na aswang sila. Ngumiti si Ana. Napabilib ko daw siya. Sa totoo lang, Casper, hindi mahirap magustuhan si Ana. Maganda siya, matangkad at maputi. Kaya medyo may panghihinayang kung madadamay si Ana. At hindi ko rin alam kung awa ba ang nararamdaman ko o may gusto na ako sa kanya. Hanggang sa sinabi niya na kailangan na naming umalis. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Bakit dyan kayo nag-uusap? Napalingon kami ni Ana at nakita ang kanyang ama di kalayuan sa amin. Masama ang titig sa amin. Sinabi naman ni Ana na may pinag-uusapan lang kami tungkol sa gagawing piyesta mamaya. Tumalikod na si Arthur at sinabing pumunta na kami roon.
dahil maya-maya lang ay magsisimula na ang kainan at kanilang piyesta. Tinignan ko si Ana. Aalis na sana ako nang may ibigay siya sa akin na bato. Kulay ginto ayon. Para saan naman to? Tanong ko. At ang sagot niya, kapag nakabulsa daw sa akin yon, hindi ako mahahawakan ng sino mang aswang. Nagpasalamat naman ako. Tinanong ko siya kung bakit niya iyon ginagawa. Sinabi niya na tutol siya sa gusto ng kanyang ama. Pero alam ko, may mabigat pang dahilan. Umalis na kami roon sa pwesto at nagtungo na sa harap kung saan naroroon ang piging. Nakahain na ang mga iba't ibang klase ng pagkain. Dugo ang inumin nila. Tinanong ni Juanito kung para saan ang dugo. Sinagot siya ni Ana na tradisyon yon sa kanila. Hindi naman na nagsalita pa si Juanito pagkatapos, pero alam kong diring-diri siya. May ibinigay na pagkain sa amin at inutusan kaming kainin yon bilang tradisyon nila. Napatingin ako kay Ana. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ligtas bang kainin ito, Tol? Parang may kakaiba talaga. Hindi ko alam, Tol. Kainin na lamang natin. Sagot ko. Wala kaming nagawa kundi kainin iyon. Napahawak sa akin si Ellison dahil bigla daw siyang inantok. Maging si Juanito ay nagtataka dahil mukhang yun na ang epekto ng ipinakain nila sa amin. Maging ako man ay nakakaramdam na rin ng hilo hanggang sa tuluyan na kaming nawala ng malay. Nagising na lang kaming tatlo na nakatali na kami sa isang poste na yari sa kahoy. Sinubukan naming magbumiglas kaso mahigpit ang pagkakatali sa amin. May sumigaw na gising na kami. Pakawalan niyo kami rito! Sigaw ko. Tumawa lang si Arthur ng malakas at sinabi niya na gagawin kaming alay sa kanilang Diyos para mas lalo silang lumakas at bumata. Iginala ko ang tingin at nakita ko si Ana na nasa gilid lamang at pinagmamasdan kami. Gulong-gulo ako ng mga sandaling iyon. Akala ko ba'y hindi ako mahahawakan ng ibang aswang. Ilang sandali lang pinalibutan kami ng mga naroon at may inuusal silang dasal kasabay ng pagsaboy ng dugo sa harapan. Siguro yun yung gawing ketchup nila. Sa totoo lang, yung kampante ako kanina ay napalitan ng kilabot. Naisip ko, paano kung hindi sila darating? Paano kung mahuli sila? Yun ang iniisip ko. Gusto ko mang umiyak ng mga sandaling iyon ay kinaya ko na lang, napigilan. Hindi ako makapaniwala na nalagay kami sa ganong sitwasyon. Yung mga tao sa paligid ay para bang baliw na baliw. Yung mga lalaki ay nakahubad na. Tapos yung mga babae ay para bang umaaksyon sila na naghuhubad na rin. Tas maya-maya, para silang may kinakanta o nagsasalita na hindi ko maintindihan. Tapos lahat sila, unti-unting nag-angat ng tingin sa langit na para bang naghihintay ng isang himala. Kaagad na nagsisi sila Ellison at Juanito na sana daw naniwala na lang daw sila sa akin. E di sana hindi kami napahamak. Kaagad ko naman silang sinabihan ng pampalubag loob at ganito ang sinabi ko. Huwag kayong mag-alala, may backup tayo dahil sa ayaw niyong maniwala. Kaya napipilitan akong sumama sa inyo. Baka kasi kapag kayo lang dalawa, siguro kanina pa kayo kinakatay nila. Basta, huwag kayong mag-alala. Maghintay lang tayo. Mas uminit pa ang suot kong porselas. Nakahinga naman ang maluwagang dalawa. Nagpasalamat sila dahil matalino ako sa bagay na iyon. Kapag daw nakawala sila, libre daw lagi ang aking pananghalian. Natawa naman ako roon at sumang-ayon sa sinabi nila. Mas lalong lumakas ang kanilang dasal. Hanggang sa nagulat kami nang biglang nagtungo sa gitna si Ana. Tay, pwede ba? Itigil niyo na.
Huwag niyo nang tapusin ang orasyon, pakiusap. Maawa kayo sa mga taong ito dahil wala silang kinalaman sa pagkamatay ng mga ninuno natin. Ngunit nagalit lang si Arthur at kinaladkad paalis roon si Ana. Sumigaw ako na huwag sasaktan ng dalaga. Hanggang sa maging si Ana ay itinali ng kanyang ama para hindi makapanggulo. Nilagyan pa ng busal ito. Sobra akong nahabag kay Ana pero wala akong magawa. Gusto kong tagjakan sa bayag si Arthur o ang kanyang ama para lang makaganti ako at mailabas ang galit na nararamdaman ko. Nung akmang itutuloy na nila ang orasyon, nang may marinig akong sigaw, natuwa ako nang makita si Piping sa di kalayuan. Mag-isa lang siyang nakita ko, marahil ay nasa paligid ang kanyang mga kasama. Piping, kilalang kilala pa kita. Isa ka sa mga pumatay sa mga kalahi ko. Galit na sabi ni Arthur. Pinatay ko ang mga kalahi mo. Di ba, kasalanan nyo naman. Ano ba ang dahilan? Dahil naisakupin ng ama mo ang mga barangay doon at gawing aswang ang mga tao. Alam kong una pa lang ay gagawin nyo na itong plano na to. May paghihinala na ako. Siguro may mga napatay na kayo sa karatig bayan o may mga hinahawaan na kayo. Alam kong gusto mong palakasin ang tribo mo, Arthur. Kunwari ilang dekada kayong nanahimik, pero alam ko na ang plano nyo. At ngayon na mismo, isa katuparan ang inyong mga plano. Dapat lang sa inyo yon dahil inubos nyo ang lahi namin. Kaya ang tatlong yan ang gagawin naming alay para lumakas pa kami. Tumawa ng malakas si Arthur na parang demonyo. Sinabi ni Piping na hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Mag-isa lang daw ang matanda, kaya walang panama ito sa dami ng aswang. Ngumisi si Piping at pumito. Ilang sandali lang, lumabas na sa mga pinagkukublihan ang mga tao at sumugod sa mga naroon. Samantalang nilabanan naman ni Piping si Arthur. May lumapit sa akin na aswang na babae at tinulungan kami na makawala. Kaibigan daw siya ni Ana at nang makalagan kami, si Ana ang isinunod niya. Nagpasalamat ang babae. Umalis ang babae kasama ang kanyang asawa at anak. Ayaw nilang mamatay at maya-maya pa tumakbo si Ana at pagkabalik nito, yung mga punyal ng dalawa kong kaibigan ay dala na niya. Kaagad ko itong inabot at ibinigay ko kina Ellison at Juanito ang mga ito. Gamitin ninyo sa pagkikipaglaban to. Mag-ingat kayo. Dadalhin ko lang si Ana sa ligtas na lugar dahil tiyak na baka paslangin siya ng kanyang mga kalahi. Tumango ang dalawa at umalis na. Ako naman ay nagtungo sa isang kubo at ikinoblero ng dalaga. Sinabi ko na doon muna siya at babalikan ko siya pagkatapos naming labanan ang mga kalahi niya. Humingi ako ng tawa dahil papaslangin namin ang kanyang mga kaore. Hinawakan ni Ana ang kamay ko at tumutulo ang luha. Sinabi na kailangan namin yun gawin para sa kaligtasan ng marami dahil matagal na siyang tutol sa gusto ng kanyang ama. Nagpaalam na ako sa kanya para tulungan ang mga kasama ko. Pinalabas ko ang buntot pagi sa aking bag at inahampas niya iyon sa dalawang aswang na aatake kay Ellison at Juanito. Nagpasalamat sila sa akin. May mga aswang pang natitira kaya kinalaban na namin. Sinabihan ako ni Ellison na tulungan ko si Piping dahil medyo nahihirapan ito at ang kasama sa paglaban kay Arthur. Sumugod na ako at mabilis na inahampas ang buntot pagi sa likod ng lalaki. Dahilan para mapasigaw siya. Dapat ka nang mamatay dahil masama ka. Sigaw ko at muli siyang hinataw ulit. At doon na nang hina si Arthur. Muli pa siyang tumayo. Nanlaki ang aming mga mata at bahagyang umatras nang magbago pa ang anyo niya. Para bang lumaki ang kanyang katawan at marabang humaba ang kanyang buntot at nagkaroon ng matutulis na balahibo.
Maging ang kanyang mga kuko ay humaba rin. Mas lalong naging pula ang kanyang mga mata. Tumatawa si Arthur habang sinasabi na hindi namin siya matatalo. Walang patid ang pagtulo ng kanyang laway. Sinabi naman ni Piping na kayang-kaya namin siyang talunin. Dahilan para magalit palalo si Arthur at sumugod na sa amin. Una niyang inundaya ng malakas na sipa si Piping. Pero nakailag ang matanda. At ginawa ng isa naming kasama ay patamaan si Arthur sa buntot ng itak. Umungol ng malakas ang aswang. Gamit ang buntot nito na ihagis ang lalaki sa may puno, dahilan para mawalan siya ng malay. Sumuko na kayo. Hindi niyo ako kaya. Natatawang sabi ni Arthur. Iyon ang akala mo. Sigaw ko naman. Kunwari ay tapang-tapangan. Pero supot pala. Sumugod kami ni Piping. Siya ang nasa harapan para kalabanin ng aswang. Ako naman sa likod para tamaan siya ng buntot pagi. Humarap ito sa akin at akmang susugod sa akin nang matigilan ng aswang. Napasigaw siya sa sakit. Naitusok ni Piping ang espada nito na nasa bewang nito. Umapoy ang sugat ni Arthur at unti-unting bumagsak hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Maging ang ilan ay tapos na rin sa pakikipaglaban. Ang dami nang nagsitakasan papunta sa hilaga. Nagtagumpay kami. Nailigtas namin ang mga tao sa baryo. Lumapit sila at pinasalamatan ako. Walang namatay? Tanong ni Piping. Umiling sila. Nakahinga kami ng maluwag. May mga kasama kaming sugatan kaya ginamot iyon ni Piping na isa palang albularyo. Mabuti na lang at walang namatay sa amin. Sugatan lang sila. Umuwi na ang ilan sa mga kasamahan namin. Ako at ang mga kaibigan ko ay nagpaiwan. Sabay na kaming uuwi. Kaagad kong pinuntahan si Ana. Nung makita ko siya, ay niyakap ko. Kaagad ko siyang pinalabas at pumunta kami sa gitna. Noong nasunog na lahat ng kubo, ay dahan-dahan naman kaming umalis sa baryong iyon. At pinagmamasdan pa namin ang mga ito habang unti-unting kinakain ng apoy. Si Ana naman ay hindi ko na mabitawan. Umiyak siya ng umiyak. Sigaw siya ng sigaw at humingi ng tawad sa kanyang papa. Tol, bakit? Sasama sa atin si Ana? Nagtatakang tanong naman ni Juanito sa akin. Tumango ako at sinabi na si Ana ang dahilan kung bakit kami naligtas. Matigas lang talaga ang ulo namin. Pumayag naman ang mga ito na iuwi ko si Ana. Hanggang sa napagpasya na kaming umuwi na. Nagtungo ako sa bahay ni Lolo. Baka magulat ang mga magulang ko kapag nakita nila na may dala akong babae. Sinabi ko rin na naubos na namin ang mga aswang at si Ana ay anak ng pinuno na tumulong sa amin. Akala ko'y magagalit si Lolo pero natutuwa ito dahil tapos na daw ang kalbaryo namin. Bagamat may mga nakatakas man, sigurado din na hindi na sila magtatanggapang bumalik doon. Natutuwa si Lolo dahil yun ang unang pagkakataon na nagdala ako ng babae. Lolo, huwag ka nang mang-asar, pwede. Magpapahinga na kami dahil pagod na kami. Natawa na lamang si Lolo at sinabi na pikon ako. Si Ana ang natulog sa kwarto ko. Sinabi ko na matulog lamang siya hanggat gusto niya, lalo't anong oras na. Kinabukasan, sinabihan ako ni Lolo na ipatingin si Ana sa albularyo at wag sakaling maging normal na tao pa siya. Pumayag naman ang dalaga dahil ayaw na nitong maging aswang. Sinabi ko rin sa aking mga magulang na aswang si Ana. Lahat ay ikwento ko. Proud sila sa akin. Tanggap nila sa Ana dahil mabuti siyang aswang. At yun nga, nagtungo na kami kay Piping. Habang naglalakad kami, may sinabi si Ana para mapatigil ako. Gusto kita. Napaawang ang labi ko at labis na nagulat sa sinabi ni Ana. Simula daw nang makita niya ako, kakaiba na daw ang nararamdaman niya para sa akin. Lalo na nung nalaman ko kung sino sila.
Wala ring dahilan para magsinungaling ako noon, Sir Casper. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siya. Paano kung hindi ako magiging tao? Nag-aalangan na tanong ni Ana. Sinabi ko na lang na magtiwala kami at maging positibo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Wala tayong magagawa kung ganon. Basta, magbabakasakali tayo na magamot ka at matanggal ang pagiging aswang mo. Ilang sandali lang, narating na namin ang bahay ng matanda. Lumabas ang matanda sa isang silid at humarap sa amin. At noong ginamot na siya, mahinaplo siya sa ulo ni Ana. Isang lana ata yon, o langis. Hinipan niya iyon at pumikit habang may inuusal ng kung ano. Bahagya pang napangiwi si Ana. Umiiling-iling pa si Piping. Ay nako. Mukhang hindi na kayang tanggalin ang pagiging aswang mo. Nakita ko na inaorasyonan ka ng iyong ama para manatili ang iyong pagiging aswang. At kung pipilitan natin, tatapatin ko na kayo. Baka mawalan ka ng buhay. Nalungkot si Ana sa sinabing iyon ng matanda. At may dagdag pa siya na kapag ikinasal daw kami, iikli ang buhay ni Ana. Hindi kasi pwedeng magsama ang isang aswang at tao. Iyon ang tradisyon ni Ana. Sinabi ko sa kanya na gagawa kami ng magagandang alaala na magkasama. Gusto sana ni Ana na maikasal sa akin. Kaya kahit ayaw ko, ay pumayag ako para sa kanyang kasiyahan. Noon daw kasi ay pangarap niya na maikasal na hindi ginagawa ng tribo nila. Ngunit ilang taon lang ang lumipas ay namatay nga siya. Hindi siya sanay sa pagkain ng tao. Talagang hinahanap-hanap niya ang dugo ng hayop o sariwang karne. Pero pinipigilan niya ang sarili niya na huwag nang kumain nun. At kung kakain man siya ay bihira lang. Minsan kasi kapag nakainom siya ng dugo ng manok, ay sobrang baho niya pagkatapos. At yun nga, ilang taon nang lumipas ay namatay nga siya. Nasaktan din ako ng sobra nun. Pero paglipas pa ng ilang taon, may nakilala ulit akong babae na si Katya. Isang guro sa isang pampublikong paaralan. Naging janitor kasi ako noon, kaya nagkakilala kami at nakapagpalagayan ng loob. Makalipas lamang ang ilang taon ay naging kami. Nagpakasal na rin kami. Nawala man sa akin si Ana, may pumalit naman sa kanya na katulad din niya. Ganon talaga ang buhay. Mawawala sa iyong isang tao, pero papalitan iyon ng higit pa. Lumipas pa ang ilang buwan simula nang nakasal kami, ay nagdadalang tao na si Katya. At dahil babae ito, pinangalanan namin siyang Anale. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sa ngayon ay may mga kalupaan na kami. Partikular na ang mga gulayan at niyogan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Jolmar ng Leyte.